Kaya kakayanan po kumita. Noong time kung pumunta siya ng Baguio, 3 bata po sila. Hindi pa po ako masyadong gabi po nung wala pa yung anak ko ako. Tinanong ko na po yung kasama niya, August 17. Sabi ko, asan na si Joshua? Balita ko may laban daw po kayo sa Baguio. Ngayon yung bata ko nakaligtas na isa, nakasama niya, ang kwento niya sa akin, kasi nakarating daw po sila ng Baguio. Pagdating po daw nila ng Baguio, hindi naman, naubusan po sila ng pamasahe. Hanggang angkas lang po sila sa truck. Kaya pangangkas po sa truck, yung mga bata, hanggang dito lang po sa Puserobio, Pangasinan dito. Yung isang bata po ang sabi, magpahinga muna tayo siguro, nangawit po sa pagangkas ng truck. Eh, kung 2 bata, kasama po yung anak ko, tuluyan na pong umuwi dahil kagustuhan siguro kung umuwi na. Hanggang hindi na niya po natanaw itong 2 bata. Hanggang nauna na po yung nakaligtas, yun po yung nagkwento sa akin. Hanggang dumating po yung August 17, 18, 19, 20, wala pa rin po kung balita sa anak ko. Dumating na po yung time na nag-alala na po talaga ako dahil yun yung time na po yung tukang, yung mga namamatay. Sabi ko, Diyos ko, wag naman po. Kasi ang tagal na po wala siyang online sa Facebook niya eh. Hanggang nag-desisyon na po ako mag-flash alarm ng 21. 20 po ng gabi nag-flash alarm ako. 21. Nasa trabaho po ako sa Pardo. Dumating po yung pulis ng Pangasinan at saka yung barangay po sa amin. Ang pinagtatangan ko po kasi meron ng sulat na nakalagay ang pangalan ng anak ko saka kung saan yung lugar ng anak ko. Andun na po yung talagang hindi sana po totoo na anak ko yung nakalagay na namatay o ano po. Kasi talagang pagod. Nung 1 linggo po akong naghanap sa kanya, pagod na po talaga din ako. Hanggang pumunta po kami ng Pangasinan, hindi ko po siya nakita ng talagang yung oras ng dahil 1 linggo na po siyang hindi ko nakita. Pinakita na lang po sa akin ng pulis, yung pong mismong picture niya. Yun nga po, yung picture niyang alis dilag yung mata niya, maraming dugo ang mukha. At umamin naman po yung pulis sa akin na na-encounter niya po yung anak ko, nanlaban, may drugs. Eh, paano po kung hindi naman po ako taga roon. Tsaka yung anak ko hindi taga roon. Lahat po ng ebidensya, inano na nila eh. Wala na po akong tanging may paliliwanag sa kanila. Kumbaga lahat ng mga hindi ako makapaniwalang sinabi nila sa anak ko, sinabi na nila. Nirespeto ko pa nga po yung mga kapulis dun eh. Sabi ko, ganun po ba? Sige po, kukunin ko na lang po yung certification para mailabas ko na yung anak ko kasi miss ko na. Ngayon po, pag dating namin doon, naiuwi ko naman po yung anak ko sa Tarlac. Habang nakaburol po siya, tinignan ko po kung saan ako pwede lumapit kasi single mother lang po ako eh. Hindi po ako napagod kahit saan ako pumupunta. Basta lang alam kong may makuha ko yung hustisya niya dahil masakit po talaga eh. Una, sabi ko, hindi ko lalabas po sa burol yung anak ko nang hindi na-autopsy, baka doon makakuha ko ng ebidensya. Na-autopsy po siya ng unang-una. Yung autopsy po niya, naramdaman ko yung nag-autopsy sa kanya, wala sympathy emotionally eh. Parang normal lang po, nabaril lang yung anak mo, okay po, ganun. Hanggang may tumawag po sa akin ng human rights. Dalhin mo yung anak mo dito sa Manila. I-autopsy natin si Dr. Porto na mag-autopsy sa kanya. Pinatatangan pa ng kung ano-ano. Yun po yung masakit dun eh. Yung may drugs, nanlaban. Paano naman kami inang nagpalaki doon sa bata? Paano alam namin, maayos namin silang pinalaki? Diba po, nagkamotor yung bata na walang motor. Diba, hindi po marunong yung bata. Normal na bata. Gustong sumikat. Alam naman po natin siguro yung Dota player, Olympics yan eh. Yun lang po yung angat niya. Yung maging isang gamer, nagkataon lang po mahirap lang talaga kami.
Sabi ko, parang ustisya sa mayaman lang. Pag sa mahirap, parang hindi kami napapansin. Buti na lang po, andyan ang RISE Hub. Nandiyan po mga UNUPL. Paano po kung wala sila? Gano'n na lang po ba yung nangyari sa anak namin, sa mga mahal namin sa buhay? Ada na rin po kami mamatay kasi hindi naman birong pinagdaanan nila. Tinorture. Sino pong nanay na magulang ang kayang tanggapin po yung gano'n na dinanas ng anak nyo, na alam nyo, pinalaki nyo ng maayos. Hanggang ngayon, wala pong hilong yung sakit na ginawa nila sa amin. Wala pong ano. Sana natulog ka, okay ka na, hindi po. So, sabi ko, sana sa lahat po na nakakarinig dito, maintindihan niyo po kami kung bakit nandito po kami ngayon sa harapan ninyo. Nagsusumamo. Nabuksan ang puso niyo. Huwag maging negatibo. Isipin niyo po yung mga pinagdadaanan namin, hindi biro ko. Bakit kami lumalaban ng ganito? Maraming salamat po. Mr. Chair, in this case, 15-year-old Julius Sebastian, the companion of Joshua